is a piece of advice your dad gave you that you will never forget. Ang payo po na binigay sa akin ni Papa na hinding-hindi ko makakalimutan dahil madalas na din pong sabihin sa akin to na, "Nak, mag-aral ka ng mabuti." Simple lang siyang pakinggan, no? Pero sa likod ng simpleng paalalang to ay may malalim na kahulugan para sa akin. Dahil hindi man siya nakatapos ng pag-aaral, gusto niyang makamit po namin ang aming mga pangarap na meron kami. And despite sa mga nangyayari sa buhay namin, sa bahay po namin, grateful pa rin ako na siya po ang aking naging papa. I think one of the best advices na binigay sa akin ng tatay ko nung nabubuhay pa siya is that kung gusto mo ng pagpapala at ng mahabang buhay, you would have to honor and love your parents too, hindi lang si Lord. Tinuro po sa akin ni Papa is maging pasensyosa sa lahat ng bagay. Ang tinalo sa akin ng Papa, mag-isat at magsulat. Ang tinalo sa akin ng Papa, umatulog ng tanghali. Turuan po ako ng Panginoon ng magandang asal. Yung pinaka-lesson na natutunan ko kay Papa, hindi siya directly na ina-advise ni Papa or tinuturo sa amin. Pero kasi napapansin ko tuwing may dala kaming like pagkain na kami lang yung kumakain mag-isa or sarili namin. Nasasabihan kami ni Papa na bakit ikaw lang yung meron? Bakit yung mga kapatid mo wala? Kahit na alam natin na or alam ko na wala naman akong pera para ilibre yung mga kapatid ko or yung buong pamilya ko. Natutunan ko doon or na-realize ko na kaya yung sinasabi ni Papa para yung sa mga bagay na kunwari may problema tayo, hindi lang sa pagkain, hindi siya dapat sinosolo natin. Dapat sinashare din natin siya sa buong pamilya natin. Siguro yung tumatak na advice galing kay Papa is mag-aral ng mabuti kasi alam ko hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral kaya sabi sila nakasalalay. And syempre alam ko lahat ng mga tatay ganyan din yung mga advice na i-aaral nila sa kanilang mga. Natutunan ko lesson kay Papa ay mag-aral ng mabuti and tumulong sa magulang dahil mahirap yung buhay kaya kailangan tulungan or sa gawain bahay kailangan tapos mag-aral ng mabuti para tayo na lang yung aasahan ng magulang para lahat ng pangarap nila ay magawa natin. Yun lang. Siguro may 3 lesson ako na natutunan kay Papa. Una is magbigay ako regardless ng amount. Kasi dun sa tulong na yun, kahit man maliit or malaki, malaking bagay yan para sa kanila. Second is mag-aral ako ng mabuti, which is I am grateful kay Papa kasi ngayon, tapos ako ng pag-aaral at the same time, meron na rin maayos sa trabaho and ayun, nakakapag-travel na international. So, somehow, yung piece of advice na yun na galing kay Papa, malaking tulong siya sa life ko today. And siguro yung pinaka-greatest lesson na natutunan ko kay Papa is yung maging grateful sa mga bagay, regardless man kung maganda or hindi maganda yung sitwasyon ng buhay. Kasi one time, nung pandemic, naalala ko lang na umiyak si Papa kasi sabi niya, ang swerte natin no kasi kahit na pandemic, wala akong trabaho, nakakakain pa rin tayo. And dun ko na-realize na ang galing ni Papa kasi kahit ganun yung situation namin sa life, parang nagawa pa rin niya or naisip pa rin niya na magpasalamat kay Lord. Hindi man lang niya sinabi na ano ba naman to si Lord, bakit binigay itong ganitong buhay na to sa atin. But naging grateful si Papa sa bagay na yon. Kaya parang para sa akin, yun yung lesson na natutunan ko kay Papa, na maging grateful regardless kung ano yung situation ng buhay. Huwag tayong titingin doon. Maging grateful lang tayo palagi sa Lord. Yung lesson na natutunan ko kay Papa ay mag-aral ng mabuti at maging matatag. Kasi sa pag-aaral, hindi siya nagiging easy. Maraming battles at kailangan lang natin ay maging matatag. Ang advice or lesson na natutunan ko sa Papa ko is mag-aral ng mabuti. Kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya sasabi niya sa mga anak ko na mag-aral ng mabuti at maging masusog sa buhay. Ang advice po na tumatak sa akin, sinabi ni Papa is mag-aral po ng mabuti para po makamit yung mga pangarap namin. Para po hindi po matulad sa kanila na hindi po nakapagtapos ng pag-aaral at naghihirap.
So, yung advice or lesson na natutunan ko mula kay Papa ay yung huwag kang makipag-away sa mga kapatid mo or sa pamilya. Dahil lang sa mga maliliit na bagay tulad ng mga gawaing bagay, mga pagkain, mga bagay dahil sa hiraman. Dahil magkakapatid kayo, magkakadugo kayo. Kung kaya mo ngang magpahiram or magbigay sa ibang tao, bakit sa kapatid mo or sa pamilya mo ay hindi ka makapagbigay? Kaya doon din pumapasok yung pangalawang lesson na natutunan ko mula kay Papa, which is yung maging mapagbigay. Dahil wala namang mawawala sa'yo, bagkus pagpapalain ka pa nga ni Lord pag nagbigay ka. Kaya yun yung dalawang advice na natutunan ko mula kay Papa. Kaya sa lahat ng katatayan, Happy Father's Day, Pastor Will!